Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama natin si Attorney J.V. Bautista, ang Interim Secretary General ng United Nationalist Alliance Party. So, kung ikaw maglalatag para para sigurado ng baka pwede kong ipatranscribe at baka pwede ba to, Mr. Senator, para at least sigurado tayong tatanggapin ni VP Binay. Daniel, una, inappropriate kasi ayokong pangunahan sila, no? Dahil trabaho naman nila yon. Sabi ko nga, magkaiba kami ng departamento, we're executive, they're legislative, but in the spirit of goodwill. Kung halimbawa, the Honorable Mag-iimbita. Vice President, di ba? Oo. The Honorable Vice President, it is our honor to extend to you an invitation to appear at the hearing of the Blue Ribbon Committee relative to the resolution blah blah blah. No? In relation to this, we would like to know the position of His Honor in regard to number one, ganyan, the queries that will be propounded upon you. Halimbawa, do you want it to be submitted to you beforehand? Kasi alam mo, Daniel, doon sa ating constitutional provision on the question R, pagka yung legislature pinapatawag yung cabinet member, to ask them questions, sinasubmit nila yung questions beforehand before the cabinet secretary appears. Para mapagpreparahan naman. Para mapagpreparahan naman, di ba? O, why can we not do this in regard to the Vice President? He's even higher than a cabinet member, di ba? Pwede yun, that's fair, di ba? Okay. Oh, tapos may we know the convenient time that and date that you would wish to appear before the committee, ganyan, di ba? Para respectful, di ba? May protocols. Okay. Di ba? Kasi hindi naman kung sinong tao lang yun na pa-appearin mo, busy rin yun, di ba? Okay. So, ibig ko sabihin, there are indicators there that you will see that the Mother Committee is in earnest and in good faith na kaya niyang panghawakan. Tapos lagi, finally, in order to demonstrate the goodwill of or the good faith of this committee, we wish to inform you that the subcommittee hearing scheduled on October 30 will now be canceled and with depending on the outcome of whatever, no? Kasi syempre pag kinancel nila yon, ibig sabihin talagang gusto ng Mother Committee to take over. Hindi ma-cancel Oo. So, but if that's going to be the case, you can give the assurance that the Vice President will as I said, barring any hitch, 90% the Vice President will appear. He wants to appear Kuya Daniel. I want to impress upon our public, no, that the Vice President wants to communicate to our people. You know why? Because he is the most trusted official of the land. Trust is the most important resource of a public official. Trust. Pagka po nawala ang pagtitiwala ng taong bayan, hindi ka na makakagalaw sa iyong ginagawang tungkulin Pwera na lang kung talagang ang gusto mo lang mangurakot, di ba? Kung mangungurakot ka, hindi mo kailangan ng tiwala ng taong bayan. But if you want to perform well in your duty, and VP Binay wants to perform well, kasi gusto niya ipakita, he is ready to lead this country from the highest office. Kaya kailangan ma-maintain niya ang tiwala ng taong bayan. The recent surveys say na bumababa ngayon yung trust rating ng Vice President Binay. Yes, so sino ba naman hindi bababa ang rating? Upakan ka ng upakan ng 3 buwan, di ba? Kahit best friend mo, halimbawa, intrigahin ka, kahit papaano, magkakaduda ka rin, di ba? Ito mga taon to, nagduda lang naman ito. Nagduda lang ito. But this is precisely the reason why we need to recover their trust. We need to recover yung kanilang pagtitiwala at pagtingin sa ating Vice President. Paano yung nakikita na maibabalik yun? Kasi hindi ka kagaya na lagi sinasabi natin, hindi ka naman kailangan magpaliwanag sa kaibigan mo yan Pagka wala naman talagang duda sa'yo, kaibigan mo yan. So, pero pag nagduda yan, kahit paano naman, magpaliwanag ka. Sa kaaway mo, di ka makapaliwanag, di ka rin naman papaniwalaan. Pero merong hindi mo nakaaway, hindi mo rin kaibigan, o may kaibigan ka din na nag-aalinlangan na kailangan mong pagpaliwanagan. That is correct. So, how do you intend para maibalik yun? Kasi lumalabas ngayon, ang iniintay lagi, sinasabi, pumunta, doon nagrarab sa ano na yun, magsalita. The basic principle right now, Kuya Daniel, is to address the people directly. Kasi nga,
useless ka pumunta sa subcommittee eh. Okay. Dahil these guys are part of a conspiracy. Na-confirm na namin yan eh. You don't go into a den of snakes and mad dogs eh. Hindi ka basta papasok sa lungga na mga, alam mo nang maraming ulupong, di ba? Tutukain ka nun eh. At saka asong ulol, kakagating ka nun. So you don't do that. Di ba? No sane person will do that. So, in the absence of any forum, the Vice President is going to speak directly to the people. Directly to the people. And that is what he is doing now. Kaya nga po ang ating Vice Presidente, umiikot po yan sa buong Pilipinas ngayon. Now he is in Bicol. No? Speaking directly to our people about the issues. So doon niya na pinapaliwanag. Doon niya ipinapaliwanag. Okay. At doon niya sinasabi na huwag kayong mawawala ng tiwala sapagkat andito ako, ipinaglalaban ko yung ipinaglalaban nating lahat. Papayag din ba ang Presidente if in case, halimbawa na you mean the Vice President? The Vice President. But thank you for that slip. the Vice Gusto President. namin yan. Na papayag din ba siya halimbawa na isang malawakang konsultasyon na isa sa himpapawid at merong magpapaliwanag siya at kung may mga taong halimbawa na magtanong sa kanya, would that be a welcome to the Vice President? Of course, very much. Of course. Wag lang dito. Kaya nga sabi ko, Kuya Daniel, hindi dito sa hindi. Sabi, wag lang dito sa programa mo, pwedeng-pwede. Okay. Pero ibig sabihin, wag lang dito sa subcommittee. Sa subcommittee. Pero kasi, yung mother committee, lason na eh. Yung bang mother committee, may tiwala ba kayo pa? Well, as I said, Kuya Daniel, we have no choice but to assume that a good majority of those in that chamber, yung Senate, are good people. Okay. Diba? And they will listen. They will be fair. Kay Senator Teofisto Ginggona, meron ba kayong, kay TG, meron ba kayong tiwala sa kanya? I think he's fair. Okay. The only problem with TG is I don't know if he can handle the committee. I think there's a leadership question here involved. Kasi kung totoo kang leader, Senator Ginggona, with all due respect to you, you're my friend. I know your father. We fought together. Under the harshest conditions, martial law, Gloria, ganyan-ganyan. Kasama ko si Ginggona Senior eh. TG hindi masyado. Pero, you know, when you benefit from an illustrious name, kailangan naman pangalagaan mo yung pangalan na yun, di ba? O ngayon, he should demonstrate that he is a leader of this committee, yung Blue Ribbon. Kontrolin niya yung mga asong ulol. Yun ang sinasabi namin eh. Meron 2 asong ulol doon sa subcommittee. Subcommittee, under mo naman yan. You put them on a short list. Yun yung sinasabi ni Trillanes eh. Di ba? Tinatakot niya ako eh. Na, you're on a short list. Ginaganon ako. I think the proper usage of the term is put these 2 on a short leash. Huwag yung ganyan. Pinapakawalan mo parang mad dogs. No? Get them on a short leash para hindi sila makapagkagat. Yun. Ngayon, the other senators, well, wala kaming tiwala kay Drilon. Who's the Senate President. But that's okay because he's not going to preside over the hearing, di ba? Andun lang siya as one senator. Pero wala kaming tiwala sa kanya. In all likelihood, being one of the highest factotum of the Liberal Party, baka kasama rin siya dito sa demolition job na ito eh. Baka, I'm saying we have not yet seen his hand eh, kasi he's been too quiet eh. Okay. You know why he's quiet? Ang dami niyang skeleton sa closet niya eh. Pinakamalaki yung mga DAP na nakuha niya. And wala pa naman reporting eh kung saan niya dinala yung DAP, yung pera na yun. Hindi ba naman yung pagturo ninyo kay Secretary Mar Rojas bilang sinasabi ninyo na mastermind of all of these things eh? Hindi ba dahil sa kasi tinitingnan nyo na kalaban siya ni BP Binay sa presidency? Hindi, kasi yung pinanggagalingan ng pera, yung taong nagbibigay din sa kanya ng pera eh. Yun naman kumikilos eh. So, ang kumikilos, syempre, he's on top eh. So, finance comes from people who are financing him. Kikilos ba yun? Walang go signal niya, di ba? Tapos sa media, andyan yung si Braganza, andyan rin sa kanyan. Andyan yung misis niya. Anong ginagawa yung misis niya? So how do you how do you plan to get back at him sa ganitong sitwasyon? Dahil alam naman natin you don't need to get back at him. Kasi sabi ko nga, sa politika, Kuya Daniel, fair ito. He can do that. Politika to. Anong gagawin natin? Hindi naman siya makukulong dahil dun eh, di ba? Sa politika, fair ito. No? Dirty tricks, fine.
hindi naman tayo hindi naman tayo sensitive na hindi gagamitan ng dirty tricks, but do not bring it into government. Yun ang sinasabi namin. Hindi, pero Do not pollute the chamber of the Senate. Do not pollute the committee of the Blue Ribbon. Kasi ang ginawa nila, they crafted a demolition plan o plan stop nog-nog. And then they implemented it. It's okay if you implement it sa media. Wala kaming pakialam dyan. Di ba? Labanan yan eh. But the moment you inject this and introduce this into one of the functions of government, patay na tayo dyan. Pero hindi ba kagaya nun, si Senator Alan Peter Cayetano, balita din na tatakbo din ng pagpipresidente. Si Senator Trillanes, tatakbo nga silang lahat eh. Kaya lang, dudurugin muna nila si Binay. So are you saying na sila magkaka-alliance sila, may alliance sila doon? This is a tactical, unholy alliance. Okay. Okay? Tactical, unholy. Meaning, the short-term objective is to get the figures of Vice President Binay down in the presidential preference and in the trust rating. Oo. Siguro partly may effect, But what we're saying is that it? Yan lang ba kaya niyong gawin? Di ba? Eh ngayon na-expose na sila. And look at what people are talking about. Read some of the headlines of some newspapers. Sinasabi na ng mga experts that this subcommittee is doing the Senate more harm than good. Kasi nasisira na ang credibility ng Senado. Kung iisa-isahin natin ngayon, yung sa Mother Committee, medyo parang ang dating with what you're saying, malabong mangyayari pa rin. Yung Mother Committee, kung hindi kayang i-demonstrate ni Senator Ginggona na hawak niya yung committee. Which diba? Yun ang nakikita ngayon. Sa ngayon, alang sign that he can handle this, itong mga parang raging bulls na to. So medyo malabo yun. Ngayon. Yun naman debate, wala pa rin kahinatnan. I wouldn't bet on it, Kuya Daniel, kasi no matter how you look at it, the debate does not serve any useful purpose. So, you're one with Toby na ayaw mo din itong debate. Oo, yan ang sentimento naman ng marami sa amin. Parang ikaw ang nag-uulok nitong debate na to right after nang nag-announce si VP Binay. Parang ikaw ang pagador ngayon. No, hindi, ano ba yung nag-uulok, nag-advance? Parang ikaw yung nagpo-push. No. I'd like to correct that. Siyempre, the Vice President expressed yung willingness niya to debate. Pag tinatanong ko ng media kung tungkol doon sa debate, necessarily you have to support that, di ba? Okay. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Yun ang gusto mo mangyari? Yun ang gusto mo mangyari. Okay. Oo. Kasi may leader kami sinusunod eh. As a matter of fact, if the Vice President cracks the whip, di ba? Ito gusto ko. What can we do? Di ba? Kami lahat na mga sumusunod sa kanya, we will follow, including Congressman Toby. But in the meantime, I think there's nothing to prevent any one of us, including Congressman Toby, to express yung opinion na ayaw nyo din yan. Ayaw dahil nga walang kakahinatnan. Sabi ni Toby, how do you debate with a liar? Sabi niya, di ba? Ako naman, how do you debate with a mad dog? And what are you going to debate about? Pero ang punto kasi is parang getting Trillanes out of Senate and para mawalan siya ng immunity. Para kasi hindi na niya turf yung lugar kung saan sila pwedeng mag-usap. Kaya lang, Kuya Daniel, suicidal na tong taong to eh. Si Trillanes parang mad bomber eh. Alam mo yung suicide bomber? Di ba may mga granada sa katawan niya, papasok sa isang lugar. Parang ganun lang siya eh. He's a ticking time bomb eh. This man is dangerous. Alam mo pagka nakakuha to ng higher office, naku po, God save the country. So malabo na rin mangyari yung debate. Para sa akin, ha? Okay, para sa akin. okay. I'm not saying wala na yon. Kaya lang, think of it this way. If the invitation of the Mother Committee of the Blue Ribbon is in earnest, at makita ni Vice President, pwede to. Maganda to. Sige, dito na lang tayo magpaliwanag sa taong bayan. What is that debate going to be for? Diba? Ala na, moot and academic na yun. Bakit mo harapin si Trillanes nag-iisa kung pwede mo harapin yung 24 senators in the Mother Committee? At ang gusto naman ng tao, ayaw naman ng tao yung debate. Yung mga media lang naman ang sabong, di ba? Yan lang naman ang ano dyan ang excited dyan eh. You ask the man in the streets, gusto nyo ba yung debate?
pakialam ko sa debate, bigyan mo akong trabaho, di ba? So, pakialam ko sa debate, kailangan ko pagkain. Pero pwede ang Vice President halimbawa to sit down in let's say isang live television broadcast at ang mga tao ang magtatanong sa kanya. I already answered that. I said yes, pwede yan. Kaya nga, pwede ba nating i-set up yan? Why not? Why not? Mas maganda yon, di ba? At least naka-live. Pero kasi number one, nobody is accusing him. Walang mad bomber doon na papasok na so, hindi mo guilty ka na overpriced. So hindi mo rin i-allow si Trillanes na biglang pumasok at magtanong. Ako din bahagi ng mamamayan. Alam na namin lahat ang tanong niya Okay, diba? okay. Bakit naman papasok pa siya doon? Di ba? And as I said, mad bomber Di ba? Pambira naman. So all of these things pwedeng i-resolve at sagutin yung lahat ng mga inaakusa nila. Let's go back. Let's review the basics. Number one, there is no way the Vice President is going to appear doon sa subcommittee. Okay. Because it is a mockery. Wala na yan. Wala na yan. Mockery yan. Kalimutan nyo na. Convicted na siya ron Okay. You don't walk inside a room na ang accuser mo, ang prosecutor mo, at ang judge mo, at ang executioner mo ang nagdidinig. You don't do that. No sane person will do that. Okay. So that's number one. Number two, explaining it to the public is a better option. No? Kahit sa media, kahit sa Plaza Miranda, kung gusto ng media, doon magpaliwanag si Vice President. And even, mind you, even the Mother Committee of the Blue Ribbon. Why? Alam namin, minority ang mga allies ni Vice President dyan. But as I said, meron kaming mga nakikita decent senators na ang titignan dyan, instead of being condemnatory and accusatory against the Vice President, talagang makikinig for the sake of the nation. Para na lang to put a stop on this once and for all. For the meantime, For the meantime. Kasi, sabi ko naman, Kuya Daniel, politics ito You can resurrect this later on pagkakampanya na. Di sabihin nyo ulit, di ba? Okay. Bilang tinuturo nyo si Secretary Mar Rojas na mastermind, hindi ba under siya ni Presidente Noynoy? Dahil magkasama din sila sa LP. Okay. So, sabi mo nga, itong mga nandito sa ibaba, hindi naman gagalaw kung walang nung nasa itaas. Okay. Are you also implying na meron ding imprimatur ng mismong presidente ng Pilipinas ang ginagawa ni Secretary Mar Rojas? Okay, next question please. Next question. Next question please. Kailan nyo ilalagay ang demarcation line? Biro lang yun. I just didn't want to comment on that kasi... Susundan ko din naman. Don't worry. Don't worry. Babalik ko rin yun doon. Okay, Kuya. Okay, Kuya. Hanggang kailan nyo ilalagay yung demarcation line na talagang kayo, ang presidente ng Pilipinas ay hihiwalay din sa inyo? Well, kasi the defining factor here is the membership of the Vice President in the cabinet Kasi kinuha siya ni Presidente. Yes, diba? Yes. But we have to face the reality. Ang reality, may pag-asa pa ba na siyang kuning kandidato ng Presidente ng Pilipinas? I can't answer that 2016. Kasi I have no I don't know the President that well. So the is... presumption is... I'll tell you this, I don't know Noynoy Aquino personally that well. But the history of the Aquinos in politics will tell you that is a distinct possibility. Okay. Ninoy Aquino, Liberal Party yan. Di ba? Pero, nung 1978 elections for the interim Batasan Pambansa, remember, nag-boycott ang Liberal Party. Ano nangyari? They formed Laban ng Bayan. Yan yung laban. Saan sumama si Ninoy? Ang ating bayaning Ninoy. Sumama ba siya doon sa Liberal Party to boycott? No. He went with Laban. So he shifted. Cory Aquino. Di ba? Fast forward, Cory Aquino. Ang political party ni Cory Aquino was Laban under Monching Mitra, Speaker of the House at that time. When it came time to select the successor, yung talagang lalaban for the presidency, eto na si Mitra, syempre, the logic would have been for her to proclaim Mitra as the candidate of the administration. It did not happen. Diba? Ang kinuha niya was Fidel Ramos. And they put up a new party, Lakas. So there is a history. Okay, so you're hoping pa rin against hope or what? We're not hoping, Kuya Daniel. Okay. We're just saying that
it happens, you know. And in Okay. politics, Pero- in politics, you take all your advantage and use it to your benefit eh. 'Di ba? Kasi kung bentahin mo 'to, ba't ka pupunta dito? Okay. Wag lang yung syempre may mga ano rin, you don't cross a certain line. So, ngayon, ina-identify na din ninyo talaga dahil syempre, laban ito eh. Ina-identify laban ninyo ito eh. saan kayo, di ba? Oo. So, ngayon, hindi pa ninyo nilalagyan ng linya na, mukhang ito umaakyat hanggang kay Presidente Noynoy. Hindi pa kasi yun nga ang sinasabi ko sa'yo. You will be contradicting yourself, The Attorney. peculiar thing. You will be Yes. contradicting yourself, ha? You will be contradicting yourself when you said kanina na yung trabaho nung nasa ibaba, sanction nung nasa itaas. Sanction ng taas. So, iakyat natin ngayon. Dahil, sabi mo nga, si TG, pwede niya dapat kontrolin na depende sa liderato niya. Correct. So, you're saying, dalawang bagay lang dito. It's either hindi kayang kontrolin ng presidente si Mar Rojas o kasama siya doon sa may plano ng paggiba kay Vice President Binay. Alin doon sa dalawa? Ikaw talaga gusto mo ng scoop, ha? Hindi. gusto mo sa akin pa sabi, please, I'm only a spokesman. I'm not the principal, di ba? Yeah, but of course, alam mo yung usapan na yan. Alam ko. Don't tell me, ang isang JB Bautista hindi ganun kabusisi Of when course, it comes alam to natin details. yan. But this is an issue of such magnitude that only the principal can take a stand on it. That's my answer. So, pero alam mo. Alam ko. So, dun sa alam mo na hindi mo pwedeng panindiganan muna dahil hindi ikaw yung principal, ano yung alam mo? Gusto na scoop. Hindi. Next question. No. It's a matter of kasi kapag ka nakikipaglabang ka, you analyze kung anong strength ng kalaban mo, di ba? Ganito na lang, Kuya Daniel. Ang eleksyon naman natin is about a year and a half from now. Okay. Di ba? Matagal-tagal pa. Kaya lang naman kami nagre-react dito. Inagahan nila na gamitin yung Senado sa politika. Yun ang ayaw namin Kasi yung mamulitika ka ngayon, no problem yan. Kasi nag-announce na rin si Vice President. Alam naman natin na sa politika, lahat ng pwedeng gagamitin. Kaya ginagamit din ng Senado. Wag naman yung Senado. Diba? Kasi yung mag-pedal ka ng mga kasinungalingan sa Senado, masama yun So you guys are also playing games with... Tingnan mo, yung cake na lang Yung cake na lang. Sinabi 1,000. Yun ang bibintang kay Vice President. Hindi, 1,000 yan sabi. Nalumbas yung mga papeles, 300 lang pala. Bakit, attorney, bakit mo naman sinabing 1,000 and 300 lang pala? Nanghuhula lang ho ako Dapat yun on the spot, inaresto di ba? If that subcommittee has any decency, if it has any integrity, diba dapat under yun oath on the yung- spot. diba Under oath yun di ba? Dapat yun inaresto Kinontempt right there and then. Niluluko niya Hindi, baka kung ikaw ang sakaling nagsabi nun, baka na-contempt. Ako sigurado na-contempt ako. Baka nga hindi lang ganun, makakocontempt ako di ba? Kasi basta't kalaban ni Binay. Pero don't worry, wala namang contempt dito sa programa. Sa rason. Oo, siyempre. So ngayon, Bakit sikat ang mga rason so ngayon, Okay. nakikipag as of the moment, parang nakikipagsayaw lang muna kayo sa administrasyon. No. I will not use that term, nakikipagsayaw, ha? Hindi kasi hindi mo alam kung ano bang step ang susunod na gagawin Ganito, mo. kay Daniel, ha? When they were elected into office, the president wanted to utilize the talent of the vice president, regardless of political party. Diba? Vice President, please handle housing. Please handle OFW. Alam mo, yan ang isa sa mga pinakamalalaking problema natin, Kuya Daniel, ha? Kasi ang dami nating kababayan, walang bahay. At saka 10% ng ating populasyon, nasa ibang bansa na. Diba? Kawawa. Kasi inaapi-api doon, diba? Hindi naman napapaglikuran mabuti ng ating mga embahada doon. Okay. The Vice President accepted the invitation. Hindi naman siya nagpunta doon, hindi naman siya nag-apply. May biodata, he accepted. So he becomes part of the cabinet. Okay? Now, when you're part of the cabinet, syempre, team player ka na. But it doesn't mean that tamimi ka lang. When you see the President or any of your colleagues in the cabinet na may performance hindi maganda, hindi maganda ginagawa, syempre, nagkikriticize ka. At the moment,
Ganon ang performance ni VP Binay in government. In government. Pero kasi, in politics, kasi nga, gaganunin mo rin, mag-draw the line ka rin eh. Governance ito eh. Di ba? And he's part of governance. Iba naman tong politika. Yung politika, syempre, ang instinct ng politician, always take, the higher ground, kung pwede, ikaw ang may bentahe. Dahil kailangan mo yun sa politika, you must have the edge eh. Dahil pagdating ng eleksyon, kailangan mo lahat yan. Di ba? You have to marshal that. Ngayon, Vice President Binay is the leader of a party. Itong aming una. Oo. Itong mga una, ito yung mga lumalaban in our localities doon sa mga LP. Okay? So, syempre, yung una, titignan namin ang performance naman ng mga nasa administrasyon as a party. Di ba? So, as a party, nakita namin, uy, tignan mo yung DOTC. Puro corruption. Ito si Bitangkol, na tao ni Marojas, nangihingi. Nangihingi doon sa Sheikh, ambassador, tsaka doon sa kumpanya. Doon sa Inicon, para doon sa mga trains. O, tignan mo yung mga trains na yan. Hindi masulba-sulba yung problema. O, pwede ba namang hindi kami magsalita tungkol dyan? Yung mga linya ng MRT, di ba? O, pwede bang hindi kami magsalita? Nakikita namin yung mga problema natin sa traffic, yung problema natin sa baha, yung problema natin sa energy pagdating ng next year. Siyempre, magsasalita kami. Because that is the function of an opposition party. Di ba? Opposition party to eh. This is politics. Ngayon, as we said, ang leader namin nakaupo pa doon sa cabinet. That is governance. Pero totoo ba? I heard from the grapevine, I don't know, kasi gusto ko lang makumpirma, na kumbaga parang gusto na talagang mag-resign ni VP Binay bilang cabinet secretary. Bilang cabinet secretary? Oh, bilang bahagi ng, kumbaga, dahil ano siya, nasa housing, and yung hawak niya ngayon. You heard that from the grapevine? Oh, hindi, parang ikaw yata nagsabi sa akin. Mabuti ka pa, alam mo. Hindi ba nagsabi sa akin? Hindi. Siguro, ngayon lang tayo nakita eh. Hindi. So, hindi totoo yun. Na meron siyang ano na, bibitaw na ako, kakalas na ako. Hindi totoo yun. Kasi, knowing the personality of the Vice President, he's a very firm man eh. He's a man of principles. Kilala ko yun si Jojo Binay. Dati pa, nung kami lumalaban sa martial law, yan ang isa sa pinakamatapang. So to the end, kung hindi siya kung ayaw niya talaga, bibitaw yan. So kung hindi siya tanggalin ng presidente at this point, sa kanyang paninindigan, hindi niya bibitawan yung mga hawak niya under this administration? Hindi, kasi nakakatulong siya sa tao eh, Daniel eh. Nakakatulong siya sa tao eh. Ikaw ba naman, niluklukan ng taong bayan. Gusto namin Binay ang Vice President. Siguro may mensahe rin yun, di ba? Siguro mensahe ng taong bayan, diyan ka, bantayan mo si Presidente. O kaya, diyan ka, tulungan mo si Presidente. Di ba? Maaring yun ang mensahe sa kanya. But the message is clear. We're giving you a mandate to sit in the second highest office of the land. Ngayon, binigyan siya ng Presidente, eto, trabahuin mo. Housing, OFW. Ikaw ba naman, Kuya Daniel, makakatulong ka sa milyong-milyong mga Pilipino na walang bahay. Milyong-milyong Pilipino na mga kababayan natin sa ibang bansa na binibitay, di ba? Kung ano-ano, nire-rape, kung ano-anong ginagawa sa kanila. Ikaw ba naman aatras ka doon? Kung nakikita mo, effective naman yung trabaho mo. He's one of the most effective cabinet members eh. Nakita mo na ba, meron bang iskandalo sa housing? Wala, di ba? Meron bang iskandalo sa OFW involving him? Wala. Maghintay ka, may lalabas yan. At tingnan natin kung meron. Good luck to them kung may mahanap sila, di ba? Kasi ang totoo, wala. Ang totoo, wala. So pero alam nyo, may mga naghahanap na. Matagal na nilang hinahanap yan. Wala silang makita. Ngayon, kaya ang multo na binubuhay nila parang mga zombie, yung matagal ng patay na issue. Okay. Yung patay na issue na tuwing eleksyon sa Makati, binubuhay yan. Alright. Pero walang pumapansin. Okay. So, before I let you go, anong gusto mong mensahe para sa sinasabi mong mastermind ng Stop Nognog operation? Well, wala naman akong mensahe sa mastermind ng Stop Nognog. Kasi gusto mo gawin yan, di gawin mo, di ba? Okay. Gusto mo maging presidente sa 2016, sa pamamagitan ng paninira kay Vice President Jojo Binay, di gawin mo. That's up to you. That's up to your conscience and that's up to the Filipino people because they will be the ultimate judge. My immediate concern right now is
the Blue Ribbon Committee. I am conveying this message to Senator Gingona. You have to save the image of the Senate. You have to save the integrity of that Blue Ribbon Committee because it is being destroyed right in front of your eyes by these three senators. Pimentel, Trillanes, and Alan Peter Cayetano. They are doing a great disservice to this great institution. Imagine ang lumakad dyan sa mga hallways niyan. Claro M. Recto, Jose W. Jocno, Lorenzo Tanyada, Ambrosio Padilla, Jubito Salonga. These are intellectual giants. Yun, anytime yun, pwede ka makapag-debate dun. Diba? Kasi alam mo, may matututunan ka, matalo ka man sa debate. But these are pygmies eh. These are intellectual pygmies, and one of them, itong Senator Trillanes, is a freak in politics eh. Freak lang siya eh. Di ba? He came out kasi tingin ng tao, ang tapang-tapang niya kalalaban kay Gloria. The tragedy is, ang tapang-tapang niya pagka siya nagbibintang na, lahat pinagbabantaan niya. Now, going back to Senator Gingona, we hope that he can demonstrate the leadership that is being asked of him now. Yan ang hinihingi ng pagkakataon. Panghawakan mo ang Blue Ribbon at ipakita mo sa taong bayan that the Blue Ribbon can be fair. That the Blue Ribbon is really a fair, an honest-to-goodness institution in our Senate that can hear evidence from no less than the Vice President himself. And probably we will be able to happily resolve this deadlock. But that is our appeal. Yun nga lang, dapat sana itong hearing sa Huwebes, pahintuin niya kung talagang kaya niya. Kung meron kayong tinitingnan at ina-anticipate na mas magiging mabigat na kalaban ni VP Binay sa presidency sa 2016, sino yan? Siguro si Noynoy Aquino na yon dahil siya nakaupo, di ba? Siguro siya na yon. Kaya lang nag-announce this morning that he put a period on his earlier ideas that he will be wala na kayong ibang naiisip na maaaring makagitgitan niya kung sakasakali. Kasi alam mo, Kuya Daniel, hindi na namin tinitingnan yon. We are banking and basta't kami nakatingin lang kami sa performance ng aming Vice President. Oh, but you cannot tell me that na hindi mo tinitignan yung kalaban mo. Mga kulelat lang naman eh. Si Cayetano, tingnan mo nga kuya. Si Cayetano, nag-umpisa yan, first quarter, 9. Okay. Presidential preference, 9. 9. Okay. Second quarter, naging 5. Third quarter, ngayon itong last, naging 1. 1 na lang. 1%. Kaya nag-a-anunsyo na siya, ayoko na magpresidente. Doon na lang ako sa nursery, gusto ko na lang magkaroon ng baby. Oo. Excuse me. Senator Cayetano, it's not you who doesn't want to become president. It's the people who don't want you to become president. I think you should read the people's pulse correctly. So ngayon wala pang tinitingnan kayo. What about Grace po? Ang gusto namin si Mar Rojas. Once and for all, Mar Rojas. Gusto niyo Grace po. Gusto niyo siya maging presidente? Alam mo, si Grace po. Alam mo, when I was a congressman in 2004, hindi naman kami malapit ni FPJ. But I really fought for him. I believe that he was the one who won that election. Okay. Oo. Ako nakita ko na yun eh. Kasi canvas committee ako noon, Kuya Daniel in the joint session of Congress. Ngayon, ipinaglaban ko siya ng todo-todo. So until his death, we became very good friends. Oo. Kami niya pagka nagkikita kami. Ngayon si Grace, of course, dala-dala niya yung legacy ng father niya. And I will help her any which way I can. No? Kahit na tumakbo siyang presidente? No, I really don't think she is ready for that. Okay. Kasi tingnan mo naman, nag-MTRCB. Exactly. Di ba? Lit-lit na opisina noon. She came from the States eh. For the most part of the political struggles that we've had, nasa Amerika po si Pero wala ba kayong usapan with Grace po? If in case? I don't know. I'm hoping she will run sumama sa inyo? I'm hoping she runs for the vice presidency. You know why? With VP Binay. Well, that will be the ideal. Oh, you know why? I'm hoping that she will run for the vice presidency. Because
Number one, she will win it, hands down. Okay. Walang tatalo sa kanya doon. Okay. Pangalawa, I think, especially if Binay becomes the president, no, she will be under a very competent and experienced tutelage. Matuturuan siyang mabuti ng paggogobyerno. So parang Binay po. Binay po. Napakaganda yun ang tinitingnan You niyo. heard it first. Binay. In Daniel Rason. Ikaw talaga, Daniel, mahilig ka sa scoop, ha? O, yan na, meron na. Binay po. So ikaw naman, ano naman position sa cabinet ang tinitingnan mo? Wala po. Oo. Pagka nakita kita sa cabinet, pag naging presidente si What can you do? Kakantsawan kita, What can you do? If the president offers you to serve, diba? You cannot refuse. Okay, pero ano gusto mo? Kasi alam mo, yung mga bagay na yan, you don't campaign for that. you don't lobby for that. Para ano na, para maselyuhan na kagad. You just do your job. Okay. Do it well. Do it competently. Okay. And if Binay becomes the president, which I'm sure he will be, I'm sure he will be. Kasi he is the one we need to lead this country. Kailangan natin ang competence ni Binay. Anybody in Makati will attest to that. Yung talagang natutulungan niya ang taong bayan. We need Binay to lead this country to lift us up and compete in the international community. Ngayon, ako naman, taga-silbi lang. Kung saan niya ako ilalagay, pwede na yon. Kung ako'y makakapagsilbi. I've been in public life for the most part of my life, but not exactly in government. In government, sandali lang ho ako. I served as a representative for 1 term as a congressman. Pero ang private life ko, ang public life ko, it's there. May track record yan eh. From the time I became a student leader from the University of the Philippines. I became chairman of the College Editors Guild, League of Filipino Students, Secretary General. Marami akong hinawakan posisyon until umabot na tayo dito, dala-dala ko na yan. Meron naman yan. And nasa dugo mo na yan. Oo, nasa dugo na natin yan. Ngayon, kung saan ako nakikita ng Pangulo, siyempre pag Pangulo na, Daniel, you cannot refuse. Di ba? Kasi when he offers you to handle a certain position, he is asking you to serve the country. Di ba? He's not asking you to, magkakatitulo ka na, magkakapangalan ka na. O baka magkapera ka pa dyan on the side. No. Hindi naman ganun eh. Okay. He is asking you to sacrifice further to serve the country. Very well said, Mr. Executive Secretary. Maraming salamat po. Salamat. United Nationalist Alliance Party's Interim Secretary General, Attorney JV Bautista. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson.